Patindi ng patindi ang banggaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Malabo na raw na magkaayos sila. Lalo ngayong pinasabi na ang bise sa kanyang bantang ipapatay si PBBM. Pero may paliwanag dyan si VP Sara. At live mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, nandiyan pa rin ba si VP Sara? Bok, binabantayan natin ngayon kung babalik ba dito o dito magpapalipas ng magdamag si Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon parang touch move sa larong chess ang senaryo na tila gustong linawin muli ni VP Sara Duterte kaugnay sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos na anya taken out of logical context. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Palabang Vice President Sara Duterte ang humarap sa media. Hindi na raw siya makikipag-ayos pa sa dating kaalyado at running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang paghahain ng sabina ng NBI sa kanyang opisina para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Tanging legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng sabina. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Paliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinaliwanag ni Inday Sara ang mga binitawan niyang salita. Kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Is revenge from the grave a crime? Wala raw sa tamang konteksto ang pagbibigay kahulugan sa sinabi niya. Paki-check. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Tingin naman ni NBI Director Jaime Santiago, seryoso talaga ang pagbabanta ni VP Sara. 2 beses sinabi ni Madam Vice President na no joke, no joke. Diba? Talagang serious siya on her instruction to the kung sino man yung assassin, kung sino man yung kinausap niya. Maging si Justice Undersecretary Jessie Andres tinabla ang ideya ng tinatawag na conditional threat o yung pagbabanta na may kondisyon gaya ng kay VP Sara na papatayin lang daw si Pangulong Marcos kung itutumba siya. A threat is a threat. If I say that if you do not fulfill your obligation, I will kill you. That is plain and simple threat. Whether or not you fulfill your obligation, threat pa rin yun. Kasi sinabi mo na eh. Sa Biyernes ang itinakdang schedule ng NBI para makuha ang paliwanag ng bise. Sinisiguro naman ni VP Sara na handa siyang humarap. Ipinagtanggol din siya ni Senator Bato de la Rosa. Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Hindi yan natatakot. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. At ako pa rin ito. Kanina magtatanghali na umalis si Vice President Sara Duterte para nga dumalo sa kanyang ibang private engagements. Pasado 9:00 naman kanina nung dumating dito sa VMMC si Senator Bato de la Rosa para magbantay nga dito sa Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Ginang Lopez. Balik sa inyo. Okay, good to know, Silyu. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.